Sa voiceover, maririnig ang tinig ng Irish-American na mobster na si Frank Costello. Malinaw ang kanyang pahayag, ayaw niyang maging produkto ng kanyang kapaligiran, ang gusto niya, ang kapaligiran ang maging produkto niya. Sa kasabay na makalumang pelikula, ipinapakita ang mga mararahas na riot sa Boston mula sa mga nakaraang henerasyon. Si Costello, ipinagmamalaking Irish at walang pagsisising rasista, ay nagsasabing ang kinaiinisan niya sa mga African American ay ang kanilang pagtangging tanggapin na wala silang matatanggap na anuman. Para kay Costello, kailangang gawin ang lahat ng kinakailangan upang makuha ang gusto mo. Makikita si Costello sa isang maliit na tindahan, naniningil ng proteksyon sa may-ari, isang lalaking halatang kinakabahan sa kanyang presensya. Binalaan siya ni Costello na dapat mas malaki ang ibigay sa susunod. Tinatanong ni Costello ang dalagitang anak ng may-ari kung dinadatnan na ba ito ng regla. Walang emosyon sa kanyang mukha, kaya't lalong nakapaninindik ang kanyang tanong. Ang bata, bagamat nagulat at tila nabighani sa kapangyarihang taglay ni Costello, ay sumagot pa rin. Hindi nagpakita ng anumang reaksyon ang ama. Isang batang lalaki, si Colin Sullivan, ang palihim na nanonood sa tagpong ito. Napansin siya ni Costello at tinanong kung anak siya ng isang kakilala. Inutusan niya ang may-ari ng tindahan na bigyan ang bata ng 2 bag ng grocery, saka iniabot ang ilang barya sa bata. Sinabihan niya si Sullivan na kapag lumaki na ito, pwede siyang bumalik at humingi pa ng pera. Habang lumalaki si Sullivan, inaalagaan siya ni Costello at ginagabayan patungo sa pagiging pulis upang makapagsilbi sa kanya bilang espesyaliya. Nagtapos si Sullivan sa Police Academy at agad na nailipat sa Massachusetts State Police. Tinanggap siya sa Special Investigations Unit na pinamumunuan ni Ellerby, isang unit na ang pangunahing target ay si Costello. Malugod siyang sinalubong nina Captain Quinnan at Staff Sergeant Dignam. Samantala, si Billy Costigan, na galing sa pamilyang may malalim na ugnayan sa organisadong krimen, ay isa ring kadit sa Academy. Bago siya makapagtapos, ipinatawag siya nina Quinnan at Dignam. Sa unang tagpo pa lamang, minanipula siya ng 2, inaalaska, binubuli, at pinapahiya. Pilit siyang pinapa-address bilang pulis dahil masyado raw siyang matalino at may bahid ang kanyang pamilya. Ngunit nang tumindig si Costigan at hindi bumigay sa kanilang mga taktika, nag-iba ang kanilang approach, inalok siya ng posisyon sa pulisya kapalit ng isang kondisyon, kailangan niyang magbitiw sa academy, magkunwaring nakulong dahil sa isang pekeng kaso ng pananakit, at pumasok sa loob ng organisasyon ni Costello bilang undercover agent. Tanging sina Quinnan at Dignam lamang ang makakaalam ng kanyang tunay na misyon. Nangako rin sila ng malaking bonus kapag nagtagumpay siya. Pagkatapos makalabas ng kulungan, nakipag-ugnayan si Costigan sa kanyang pinsan upang magsimula ng isang drug deal. Sa isang bar, nakilala nila si Mr. French. Umorder si Costigan ng cranberry juice, at tinukso siya ng lalaking katabi sa bar kung dinadatnan siya. Saglit lang at sinugod ni Costigan ang lalaki, binasag ang beer mug sa ulo nito, ngunit agad siyang pinigilan ni Mr. French. Binalaan siya ni French na may mga taong hindi pwedeng saktan, at maswerte siya dahil hindi kabilang ang lalaking iyon sa kanila. Sa isa na namang convenience store na katulad ng unang eksena, hinarap ni Costigan ang 2 Italian mobster mula sa Providence na nangangikil ng pera. Binugbog niya ang mga ito ng matindi, at nabali pa ang kanyang kamay sa lakas ng kanyang suntok. Isa sa mga lalaki ang mabagsik na sinaktan ni Costigan. Nalaman ni Costello ang ginawa ni Costigan at ipinatawag siya sa isang pulong. Inalok ni Costello si Costigan ng proteksyon laban sa mafia, na ayon sa kanya ay babalik kasama ang mga kasamahan upang patayin si Costigan. Inanyayahan ni Costello si Costigan sa isang silid sa likod, kung saan iniutos niya kay Mr. French, isang mataas na miyembro ng grupo ni Costello, na suriin si Costigan kung may dalang baril o nakawire. Binuksan ni Mr. French ang cast ni Costigan at sinaktan ni Costello ang nabali nitong kamay gamit ang sapatos, sinusubukang mapilit siyang aminin na isa siyang pulis. Matiag ang tiniis ni Costigan ang pananakit at tuluyan siyang tinanggap ni Costello bilang lehitimong kriminal. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan sa kani-kanilang hanay, lalo ring tumataas ang tiwala kina Sullivan at Costigan. Dinalaw ni Sullivan ang isang crime scene kung saan natagpuan ang 2 mafia mula Providence.
Nakipag-ugnayan siya kay Costello at iniutos ni Costello na iimpluwensyahan nito ang investigasyon para mailayo sa kanya ang kaso. Nagsimula ng makipagrelasyon si Sullivan sa psychiatrist na si Madeleine Madden. Si Costigan naman ay pasyente ni Madeleine bilang bahagi ng kondisyon ng kanyang probation. Unti-unti ring na-develop ang damdamin ni Costigan para kay Madeleine. Sa isang transaksyong bentahan ng mga ninakaw na missile guidance microchips sa mga ahente ng gobyerno ng China, binalaan ni Sullivan si Costello tungkol sa operasyon ng mga pulis, dahilan upang makaligtas ang lahat sa raid sa pamamagitan ng pagtalon sa mga bangkang naghihintay sa likod ng warehouse. Lumalabas na parehong may tauhang especially sina Costello at ang pulisya, ngunit hindi pa nila tukoy ang isa't isa. Nakipagkita si Costigan kay Dignam at nagbanta na magbibitiw na siya, ngunit pinilit siya ni Dignam na maghanap ng ebidensya upang mahuli ang especially Sa gitna ng matinding pagkabahala, napapayag si Costigan. Nagkape siya kasama si Madeleine na ngayon ay nagpaplanong lumipat sa bahay ni Sullivan. Iniutos ni Costello kay Sullivan na hanapin ang daga sa kanyang grupo. Hiningi ni Sullivan ang mga social security number at iba pang ID ng kanyang mga kasamahan upang masundan ang kanilang galaw. Habang naghahanap ng ebidensya si Costigan, nalaman niya mula sa isang tauhan ni Costello na si Costello mismo ay isang FBI informant, ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nabibigo ang mga paiskal na federal na maipakulong siya. Pinuntahan ni Costigan si Quinnan sa bahay nito sa 10 oras ng gabi at sinabi ang katotohanan tungkol kay Costello. Kinolekta ni Mr. French ang lahat ng social security number at iba pang ID. Napansin ni Costigan ang maling baybay ng citizens sa sobre ni Fitzgibbons at tinama ito bago siya umalis. Dinalaw niya si Madeleine sa kanyang apartment na halos nakalipat na. Sinabi ni Madeleine na lilipat na siya sa bahay ni Sullivan. Nag-usap sila at nagtalik. Itinalaga ni LRB si Sullivan bilang namumuno sa investigasyon upang hanapin ang especially sa Special Investigations Unit, dahil sa walang dunges na record nito. Sinundan ni Costigan si Costello sa isang sinehang nagpapalabas ng porno, kung saan nakita niyang may ibinibigay si Costello na sobre sa isang misteryosong lalaki, na si Sullivan pala. Hinabol ni Costigan si Sullivan palabas ng emergency exit ng sinehan at sa loob ng Chinatown, ngunit hindi pa rin nila nakilala ang isa't isa. Iniutos ni Sullivan kay Costello na sundan si Captain Quinnan sa kanyang pulong kay Costigan. Nakaligtas si Costigan bago pa mahuli, ngunit itinulak ng mga tauhan ni Costello si Quinnan mula sa bubong, at bumagsak ito sa paanan ni Costigan. Habang umaalis ang grupo ni Costello, sumama si Costigan at nagkunwari ngayon lang siya dumating para makiisa sa kanila. Sa bar nila, si Delahunt ay malubhang sugatan. Sa kanyang huling sandali, sinabi niyang, Costigan ang tunay na especially ngunit napatay siya bago niya maipahayag ito sa iba. Isang ulat sa balita ang nagbunyag na si Delahunt, isa sa mga miyembro ng grupo, ay isang undercover na pulis. Dahil dito, napilitang magbitiw si Staff Sergeant Dignam sa serbisyo. Gamit ang telepono ni Captain Quinnan, tinawagan ni Sullivan si Costigan at sinubukang hikayatin siyang tumigil na sa kanyang pagiging especially Nabasa ni Sullivan sa diary ni Quinnan na si Costello pala ay isang informant ng Federal Bureau of Investigation. Nangamba siyang mabunyag ang sarili niyang pagkakakilanlan bilang especially ni Costello. Sa tulong ni Costigan, nasundan ng mga pulis si Costello sa isang cocaine pick-up, kung saan nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng kanyang grupo at ng mga pulis. Halos lahat ng mga kasamahan ni Costello ay napatay. Hinarap ni Sullivan ang sugatang si Costello, na umamin na siya nga ay isang paminsan-minsang informant ng FBI. Paulit-ulit siyang binaril ni Sullivan hanggang sa mamatay. Kinabukasan, pinarangalan si Sullivan ng buong puwersa ng pulisya bilang bayani. Dahil sa pagtitiwala, pinuntahan ni Costigan si Sullivan upang hingin ang kanyang muling pagkilala bilang sibilyan at ang kanyang naantalang sahod. Sinabi niya kay Sullivan na nais na niyang ipagpatuloy ang kanyang normal na buhay. Umalis si Sullivan upang hanapin ang record ni Costigan sa empleyo, ngunit napansin ni Costigan ang sobra mula kay Costello sa mesa ni Sullivan. Sa puntong iyon, napagtanto ni Costigan na si Sullivan ang especially ni Costello. Pagbalik ni Sullivan sa mesa, alam niyang nalaman na ni Costigan ang kanyang lihim, kaya agad niyang binura ang lahat ng record ni Costigan sa database ng pulisya.
Ipinahayag ni Madeline kay Sullivan na siya'y buntis, ngunit hindi sinabi kung sino ang ama. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng pakete mula kay Costigan na naka-address kay Sullivan. Binuksan niya ito at natuklasang naglalaman ito ng isang CD ng mga naitalang pag-uusap ni Costello at Sullivan. Dumating si Sullivan habang pinapakinggan ito ni Madeline at sinubukang paliwanagan siya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Tinawagan ni Sullivan si Costigan, na naghayag na si Costello ay nag-record ng lahat ng kanilang pag-uusap. Iniwan ni Costello ang mga recording sa kanyang abogado, na ngayon ay ibinigay na kay Costigan. Sinabi ni Costigan na gusto niyang maibalik ang kanyang pagkakakilanlan bilang sibilyan, kung hindi ay isisiwalat niya ang lahat. Nagkasundo silang magkita sa bubong ng parehong gusali kung saan pinatay si Queenan. Pagkikita nila, nabigla si Sullivan nang pusasan siya ni Costigan. Gaya ng lihim na napagkasundoan, dumating din si Officer Brown sa bubong. Nagulat si Brown nang makitang nakaposa si Sullivan at tinututukan ng baril ni Costigan, kaya't naglabas siya ng kanyang baril. Ipinaliwanag ni Costigan na si Sullivan ang especially iya. Tinanong niya si Brown kung bakit hindi si Dignam ang sumama, ngunit hindi ito sinagot. Inihatid ni Costigan si Sullivan papuntang elevator habang si Brown ay bumaba gamit ang hagdan upang sumunod. Pagdating ng elevator sa ground floor at pagbukas ng pinto, bigla na lang binaril si Costigan sa ulo ni Officer Barrigan. Nang dumating si Brown, pinatay rin siya ni Barrigan. Ibinunyag ni Barrigan kay Sullivan na hindi lang siya ang especially iya ni Costello sa pulisya, at nabalak na silang ibunyag ni Costello sa FBI. Habang nakatalikod si Barrigan, agad siyang binaril ni Sullivan sa ulo. Sa headquarters, gumawa si Sullivan ng kwento upang maprotektahan ang sarili, itinuturo si Barrigan bilang tanging especially iya, at inirerekomenda si Costigan para sa Medal of Merit. Sa libing ni Costigan, naroon sina Sullivan at Madeline sa tabi ng puntod. Sinubukan ni Sullivan siyang kausapin, ngunit hindi siya pinansin. Pagpasok ni Sullivan sa kanyang apartment, nadatnan niya si Dignam, binaril at pinatay siya. Habang dahan-daang umaakyat ang kwadro ng eksena patungo sa bintana, makikita sa likuran ang gintong simboryo ng Massachusetts State House. Sa harapan ng tanawin, isang daga ang dahan-daang gumagapang sa rehas ng balkonahe, isang tahimik ngunit matalim na paalala ng kataksilan at katiwaliang bomb alot sa kanilang mundo.